Okay na. So ito na nga guys, tatali natin yung pang-apat na tali sa bubong. Panigurado tayo. Kasi gawa ng mahirap na. Kasi medyo malakas-lakas yun. Kagabi pala nag-video ako. Nakita ko yung kinabit naming haligi. Pang suporta lang talaga. So ito nga guys yung tali. Oh. Kaangat yan sa bubong. Nakarinig nyo. Kasi hindi basta-basta yung bagyong daraan. Mahirap na. Mas maganda na yung laging handa. Kasi mahirap na kailang kalakasan ng hangin. Doon tayo mag-aapura. Mahirap na yun. Hindi nakakayanin ang ano natin ng pagka malakas yung hangin. So ito pala yung tali na dinagdag ko. Para sigurado lang. May isang balik pa. Dudugtog ko na lang dito sa sobra kanina. At ako'y aakyat sa gilid ng bubong. Dumulas kasi. Kaya medyo paparamdam na yung hangin guys. Teka, kalasin ko nga ulit. Para sumiyan sa sentro makaano. Ano ko lang. Kalasin lang muna natin guys. Maganda yun. Nakasentro siya. Nasa matalian dito. Wala rin matalian sa babaw. Sige, pwede na to. Kaya lang. Higpitan lang natin. Para mas maganda yun. Yan. Pondohan lang natin. Yan.
So, ngayon guys, unti-unti nang dumidilim. Unti-unti mahirap na. Kasi nag-chat ko kanina yung isa kong kilala na taga Batasan din, taga Samar yun eh. Kasi doon unang tatama yung ano sa kanila. Malakas daw talaga yun bagyo. Pinunda na natin maayos kasi mahirap na. Siguraduhin natin. Yun. Pwede na yan. Siguraduhin lang natin. Dumulas yung ano. Yung mga iba dito guys nag-aayos na rin. Kasi ang ano dito kalimitan mga kawayan lang siyempre. Medyo probinsya. Kaya ito yung hawak kong panungkit guys. Ito yung ginamit ko kanina. Gatanin ito, di ba? Oo. Ito lang mangga to eh. Higpit. Okay na yun. Laban sa Gatanin ko nga itong mangga na to. dumulas. Ay, pera mo. Mali. Teka lang. Ito lang yung tawag. At dito nga pala guys, hindi ako kampante. Kaya sinigurado ko na yung pagtatali. So ang ginawa ko dito ay inalas ko muna dahil gusto ko talaga mapagitna yung tali dito. Ang videographer pala natin dito si Miguel lang. So actually guys, ako lang mag-isa nagtatali ng bubong. So mano-mano lang yan. So ang haba na ng PC na o kaya tali na binili namin dito, more than 69 meters para matalian na lahat ng bubong. Kasi mas maganda na guys na maninigurado kaysa pag malakas na yung hangin, doon ka pa gagawa ng ano. Kasi pag malakas na yung hangin guys, hindi na natin magagawa yung dapat natin gawin. Dito, wala pa yung bagyo. Kailangan na ka-prepare na tayo. Ayun tawag na always prepare sa pagdating sa mga sakon ng mga ganito. Mahirap kasing bagyo, sobrang lakas ng bagyong papasok at dadaan dito sa atin. Kaya paninigurado na tayo. So nakikita nyo guys at kinalas ko muna yan. Gusto ko talaga masentro dahil gusto ko talagang tatlo ang magiging tali dito sa ano, mahirap na. So actually guys, hindi lang tali ang nilagay ko dyan. May tukod pa yan sa loob ng bahay namin. Kaya panigurado lang. So, ayun nga guys, na kung nakikita nyo, inanok ulit yung tali. Sinigurado ko na magiging sentro. Kasi may hirap lang na dalawa. Hindi natin alam kung saan daraan ng hangin, kung iikot pa yan. Actually guys, pag dito sa north side, yan dyan, nakita nyo may kawayan.
Yan, mas matinding hangin dyan. Grabe pag dyan umano yung hangin. Pero pag dito sa taas yung umano yung hangin, bali wala lang kasi mas mababang portion dito. Yan, kung nakikita yung sa likuran ko, kung dyan, pag dumadyan ng hangin na umikot, ay sigurado, sobrang lakas niyan. Kaya kailangan natin guys mag-prepare. Huwag tayong pababaya. Kailangan nating always na tumutok sa anunsyo ng pag-asa. Kung nasaan na yung bagyo, kung anong lakas ng ulan ng dala ng bagyo, kung anong lakas ng dala ng hangin ng bagyo. Yun lang guys, kaya always prepare tayo. So nakikita nyo guys na sinilip ko muna dito at nakita ko may bakal dun sa taas. Eh yun saktong-sakto talaga yung paglagay ko ng tali. Nasa sentro talaga yan. So yan ako lang mag-isa guys, pasensya na kayo dito mano-mano lang talaga tong ginagawa ko. Mas mainam na yung handa tayo kaysa sa mahirap na, di ba? Actually guys, marami rin nag-aayos ng bahay dito kasi alam nila yung ano ng bagyo At ewan ko lang kung tinatalian nila na katulad, pero sa akin pasensya na. Sinigurado ko talaga at tinalian talaga yan. Tapos may tukob pa yan sa loob ng bahay. May clips ako ng video niyan, kaso lang ang problema guys, na delete ko, hindi ko na makita. So ayun nga guys, at ginawa ko na lang dito ng mga, ayan kung nakita nyo guys, dalawang panungkit yan. And gusto kong maano talaga, masentro talaga yung tali na ilalagay ko dyan sa bubungan namin. So ayun, panigurado lang tayo. Yun, nakakita nyo guys yung ginawa ko, inano ko sa sungkit para tapos akyatin ko dun sa kabila, aabutin ko na lang para doon ko matatali ng maayos yung tali na inilagay ko dyan sa ano. So ayun guys, yung mga tukod namin sa loob ng bayo, makikita nyo, 3 yan. Ayun, nawawala nga yung clips ko kaya hindi ko na ma-add dito sa ano natin. So ayun guys, at grabe talaga ang preparasyon dito sa ano, sa bagyong daraan dito sa amin kasi madalang lang dumaan yung bagyo sa amin, pero sobrang grabe naman pagka dumaan. Hindi naman kasi daanan ng bagyo to, pero pag dumaan sobrang tindi naman, minsanan lang, pero ang sakit ng daan niya. Marami maapektuhan talaga, kaya malayo pa lang, prepared na tayo. Kaya ginawa ko lahat yan guys, para ang gusto ko kasi matapos kagad. Ayoko nang pabanjing na ano pag nandyan na yung malakas na hangin, tsaka ako gagawin. Hindi ako ganung ano, kailangan hanggat malayo pa lang nakahanda na tayo. So ayun guys, ang ginagawa ko dyan, tinatali ko yan sa may bakal dyan kasi na tinatawag ng kabilya. May nakita ako kung saktong-sakto talaga yung pagkatali, nasa sentro talaga. Kasi ang gagawin ko pa dyan, sa baba pa, may isa pang papaikutan ko doon. Ang taas doon sa pundasyon ng ano namin, may nakaano ng ayan, kung nakikita nyo guys, dyan sa pundasyon, tinali ko din yan dyan. At panigurado na talaga. Kasi guys, yung ano namin dyan, kawayan lang yan. Mahirap na kasi hindi naman solid na bakal yan Tsaka yung bubong yan, nakatali lang ng alambre yan, kaya maninigurado na ako. So nakakapagod man guys mag-prepare ng mga ganitong mga emergency na ano, pero kailangan nating gawin. Walang pagod kasi mahirap na. Aanin ko yung pagod kung madami yun namang madadamage kasi mahirap naman tayo, hindi man tayo katulad ng iba na sobrang yaman na anytime may perang dudukutin tayo, hindi. Isang tuka lang tayo, kaya mas maganda na mainam yung napaghahanda natin yung mga darating na sakuna o bagyo. Dito actually sa amin guys, hindi naman talaga to bahay na lugar, mataas kasi to na portion. At pagandahan lang dito sa amin, napakalayo namin sa mga mababaha. So ayun guys, sinagis ko nga yung tali at ginawa ko nilakas, ubos persa talaga yan dyan para tumagos dun sa kabila. So ayun yung mga panungkit na mga ginagamit ko para maabot ko yung ano ng tali sa bubungan kasi sa sobrang taas dito, kaya dali may gumagamit ako ng hagdanan dyan. Ngayon kung nakikita nyo, sinusungkit ko yan dyan para lumagpas doon sa kabila at para may angat yung tali. Nahulog pa nga yung tali dyan, pero
ang ginawa, diniskartehan ko na Hindi lang. naman dahil lahat nahulog. Ang ginawa ko Yung dyan, ano lang yun, pinalagpas ko yung tali dyan sa, yung sa lumang CR namin. Yan, ginawa ko dyan diskarte lang guys, para matapos yung ano. So yun at doon sa kabila sinilip ko muna para mas sigurado ko na kung saan ko maano yung tali. So ito nga guys, ito pinalagpas ko yung panungkit na may kasamang tali yan. Yan, makikita nyo. Muntik pa nga si Miguel tamaan ng kawayan lang. kasi nga may mahaba yung panungkit ko dyan. So ang ginawa ko, pinalagpas ko muna para masigurado ako na ano. Kailangan kasi may diskarte rin. Kahit ikaw mag-isa, kailangan diskarte para matapos mo yung dapat mong gagawin. Kung walang diskarte, hindi mo matatapos yung mga dapat mong gawin. So yun nga guys, nakita nyo, hinawakan ko yung tali. At ang gagawin ko dyan may panungkit. Kailangan ko ng kaligisan, ginamit kong ano yun, 3 panungkit yan para para mailagpas ko lang doon sa ano, Yun. sa taas ng ano ng bubungan namin. Sobrang taas kasi yan dyan kahit na magagdanan ako hindi ko maaabot. So ginawa ko, diskarte na lang, pinalagpas ko na lang doon sa bubungan ng bahay namin. So yun, kung nakikita nyo guys yung panungkit na ginawa ko, ang ginawa ko muna dito yan ako muna siya sa gilid para mas maabot at hindi magagalaw at sakto-sakto doon sa gilid na ilalagay ko na tali. So sobrang hirap pa nga dito, nahihirapan ako. Natatawa kasi ako dito guys. So ilang beses na nahulog yung tali. So parang naiinis na rin ako. Pero sa pang ilang attempt din, nakuha ko rin. At naano ko rin siya, naiangat ko rin. So ayun nga guys, kung nakikita nyo, yung sa dulo ng panungkit, diyan ko inano yung ano ng tali para sigurado na naka ano siya talaga dun sa gilid. Kasi itong gilid ang importante kasi baka pag binalya ng hangin yan, aangat yung mga yero na yan. At ang ginawa ko pa ulit dito guys, ginawa ko yung ginawa ko rin na improvise na panungkit natin. So yan yung pangalawang panungkit na ginawa ko. At yung dulo niyan, alambre lang para saktong-sakto na maano yung tali, may sabit yung tali at maiangat ko dun sa taas ng bungan namin. At ayun nga guys, no, prepare lang, huwag tayo maging kampante pag dating sa mga ganitong bagyo. At mahirap na kasi pag mahirap na gumalaw pagka nandyan na yung bagyo. Hindi na, wala na tayong magagawa kasi sobrang lakas ng hangin, hindi natin kayang pigilan yan. Pagka lumakas na yung hangin, wala na mangyayari yan. Tuloy na yan. Pag natanggal na yung bubong nyo, tuloy na yan. Talagang hindi mo na mapipigilan kahit anong hawak mo pa dyan kasi hindi mo na mapipigilan yan kasi pag malakas na yung hangin So ayun nga guys, no. Ayan ang ginawa ko dyan. Pinilagpas ko talaga yung tali dun sa bubungan. So ayan, nakaipit na yan dyan sa ano, sa dulo ng panungkit. Ginagawa ko muna tinanggal ko muna yung mga ang dami kasing dahon ng kawayan dyan sa taas, tapos yung damong na gumagapang pinatanggal ko muna kaya so ayan guys, kung nakita nyo yan, nasa dulo yan. Nilagpas ko yan sa ano, sa ano ng yero namin. Tapos actually guys, 3 panungkit yung ginamit ko dyan. Ayan, ang nagbibideo sa akin yan si Miguel naawa nung kay Miguel kasi baka sabi ko maraming lamok dito, baka madenggi pa. Pero sige lang daw, ang isang ginawa ko na lang, mag-offlotion ka na lang para hindi kanin ng lamok. So yun ang ginawa ko guys. May kahoy akong kinuha dyan. So ayun, yun tali, andito na ako sa likod ng kusina namin. So ang ginagawa ko yan, hinahanapan ko lang pagtatalian na mas maganda.
So ang ginawa ko ay ang sinabi ko kay Miguel na abutin niya na lang yung tali dun sa loob ng kusina at doon ko na lang itatali dun sa may bakal dun sa may ano ng haligi namin kasi bakal naman yun para wala maging problema. So ayan yung anak ko si Miguel, oh. Sunod na sunod sa bibidyo sa akin pero madulas dito, maputik eh. Yung ginagawa niya sunod na sunod. So eto na pala nga guys yung sumunod na araw. So magbabandang 10 or 9 yata ng umaga. So unti-unti nang lumalakas yung ng hangin. Kaya sabi ko dito dumadaan sa south side yung hangin. Kasi napakataas ng area na yan. So ang dadaanan ng hangin malayo sa ano namin. Mga to yung kumbaga napapaibabaw yung hangin malayo sa ano ng bubungan namin at medyo safety. So ito nga guys no, sa kasamaang palad hindi namin unexpected to at biglang bumalik dito yung hangin sa north naman dumaan kaya sobrang lakas ng hangin talaga dito. Wow. Malaman. At ito na nga pala guys yung nangyari. Almost 4 hours na gupit ng bagyong Nino. Sobrang lakas. Ayan, tanggal yung mga puno ng sanga. Actually dito guys may naputol pa na malaking sanga. Buti na lang malayo yung bahay namin. At ang ginagawa namin dito, daanan kasi ito eh. Pinagtatanggal lang namin yung mga puno ng sanga dito sa daanan para madaanan namin. Yung garden namin yan eh, nabagsakan. Tapos may mga kawayan pa na nagtanda putol dahil malapit sa bahay kaya nilinisan na rin namin. So gabi na to guys, grabe yung hugot puwit ng hangin dito. Mga 4 hours din. Grabe rin yung dala ng ano. Hindi talaga ako tulog para lang pantayan to. So eto na nga pala guys no, kinabukasan yun nangyari. Ayan kung nakakita nyo may natumbahan ng puno ng star apple ang tawag naman dito pero sa kainito sa Tagalog yan dalawang puno yan nagbagsakan dyan, yung isang malaki tapos yung isang maliit. Kung nakakita nyo sa aking video dyan ang galing yung mga ano at ito yung mga kawayan na nagsiputulan. Meron pa yan sa nasa likuran ng bahay namin at buti na lang hindi masyadong marami pa, isa-isa lang yung naputol na ano at malayo konti sa bahay namin. Kaysa ang maganda dun safe kami, safe yung mga lahat safe tayo. Sana wala mang ano man nangyari sa bagyong dumaan. Buti na lang matibay itong bahay na to at medyo gilid lang yung tama ng puno ng kahoy. Kagandahan nun simentado yung ano nun kaya hindi masyadong nayupi lang yung bubungan. So paano guys, hanggang dito na lang yung video natin no. Maraming salamat ulit sa inyo. Sana safe tayong lahat.